Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Ngayon lang po ako magbigay ng reaction nito, pero marami na po ang nagbigay ng reaction nito. Regarding nga po ito sa nag-viral na isang teacher na kung saan pinapagalitan ang kanyang mga estudyante ho, mga ka-action. At may sagot din dito si Vice President Sara Duterte. Kasi pagkatapos nga ho na nakarating siguro kay Vice, pinatawan po ito agad-agad ng show cause order na kung saan magpapaliwanag siya, mga ka-action, mga kakamping. Pero para sa akin mga ka-action, naiintindihan ko po ang ganitong eksena ng mga teachers. Kasi may mga mag-aaral nga po na talagang mga pasaway po talaga ang mga kabataan, mga ka-action. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, panoorin muna natin itong teacher nito. At ito, nakatakip na lang ang mukha, may sulat to, download ko lang ito, ewan ko kung kanino itong page na to. Ayan mga ka-action, pakinggan lang po natin. Nakakalimutan nyo yung ano nyo, boundaries nyo ha. Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo, wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal na mga mukha nyo. Yun yung makaya buhayin yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa sa ugali nyong ganyan. Hindi na nga kayo matalino Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Watawa ka pa? Grato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang isang teacher. Palakpakan kita bago kita sermonan. Alam nyo ma'am, una sa lahat, ako po ay saludong saludo sa lahat ng mga teachers. Dahil mga kamag-anakan ko, halos puro teachers. Maging mga sa pagumangkunan, sa mga tiyahin, sa mga tsuhin, sa mga kapinsanan, at ang iiba dyan, mga principal pa. Saludo po ako sa lahat ng mga teachers. At dito sa part na ito ma'am, naiintindihan po kita na hindi nyo maiwasan ang ma-high blood sa inyong mga estudyante. Gawa nga po ng mga pasaway din ang mga bata. Oo. Pero, isa lang po ang nakikita kong kasalanan mo dito. Oo. Di ba? Yung pagsalitaan mong mga ugaling squatter. Di ba? Tama ba yun para sabihin sa ating mga bata? Yung iba doon, parang ang sakit din pakinggan kung ako yung magulang ng isa sa mga bata mo na estudyante mo. Masakit pakinggan. Pero nauunawaan po kita. At marapat lang din po yan na pagsalitaan ang mga kabataan na mga estudyante nyo. Kasi kung ano naman talaga, sobra naman talaga pasaway itong mga kabataan. Kasi naman tayo noong araw, mga pasaway din tayo Diba? Kaya hindi po natin maano yan. Pero, ang isang pinakamali mo dito na ginawa, ma'am, yung ni-livestream mo sa social media, ang iyong panggagalaiti o paninirmon dito sa mga estudyante mo. Ano ang purpose mo? Ni-livestream mo ba ito para makakuha ka ng simpatiya ng tao? Nagbasa-basa po tayo ng mga komento
hati po ang mga komento. May negative, may positive. Di ba? Naiintindihan ko din po ito si ma'am. Oo. Kasi nga po sa sobrang pasaway. Kaso nga lang, ang maling-mali dito, ang pangit kasi, ni-live stream mo. Okay? So, after nga po nito mga ka-action, mga kakamping, pinatawan siya ng show cause order. Doon sa kanyang paliwanag, tinanggap ni Vice President at naunawaan daw ni Vice President. Ang kaso nga lang, hugot lang pala ito para kay Vice President. Ang sabi kasi ni Vice President, naiintindihan niya ang hugot ng isang guro. Hugot lang pala ito kay Vice. At ang pangit nito mga ka-action ha, walang sanksyon. Walang sanksyon o masuspindi lamang ng 1 buwan, 2 buwan. Itong pangit. Although naintindihan natin ang ganitong klaseng eksena. Kasi nga po sa mga kabataan din ng mga pasaway. Pero wala ba tayong maano dito kay Vice na bigyan niya lang naman ang suspension ng 1 month, 1 week, 15 days? Diba? Kasi ayon daw sa show cause order o dahilan nito ni teacher, hindi niya daw alam na naka-live stream siya sa social media. Ma'am, ilang ulit ko pinapanood ang bidyong ito. Yung hindi pa yan natakpan. Yung sa iba ko na page na panood na walang takip ang mukha mo doon. Ma'am, napaka-imposible naman na hindi mo alam na naka-live stream ka. 3 beses ka nga yumuko na nakatingin sa camera. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, hindi mo alam na naka-live stream ka. Napaka-imposible naman yan, ma'am. Ginagawa nyo naman kami na ano dito, 'di ba? Kahit kayo mga ka-action, mga kakamping, alam ko napanood nyo ang walang takip dyan na mukha ni ma'am. Alam nyo na, nakikita nyo rin na panay ganun si ma'am. 3 beses yata yun, 4 na beses. 'Di ba? At doon sasabi mo ma'am na wala kayong mararating sa buhay. Syempre mga bata pa yan eh. Kung elementary man yan o high school, talagang wala pa naman mararating yan. Kaya nga po sila nag-aral para may mararating sila sa buhay. Kung ano-anong kanilang mga pangarap ay mararating nila. Kaya nga ho sila nag-aral. Ang kaso nga lang, medyo mga pasaway. At naiintindihan po kita dyan sa pagsisermon mo. Okay? Ang kaso lang, ang pangit, wag mo naman sabihin sa amin na hindi mo alam na naka-live stream ka. Doon sa part na yun, hindi ako naniniwala. Kasi kung titingnan ho ang video, nakatingin ka po, hindi lang 1 beses, 2 beses, parang 3 beses, 4 na beses ka nakatingin, nakaganyan. Tapos sasabihin mo, hindi ka naka-live stream. Ito po mga ka-action, panoorin po natin itong sagot ni Vice dito. Balita naman sa Metro Manila, hindi raw papatawan ng parusa ang gurong ni live stream ang kanyang paninermon sa mga estudyante. Ayon kasi kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, tao lang din ang mga guro. Sa isang ambush interview sa Cambodia, iginiit ni VP Sara na nauunawaan niya ang hugot ng teachers. Natanggap na rin daw ng bise ang paliwanag ng viral teacher sa Department of Education Regional Office. Yan ay matapos patawan ng show cause order ang guro nitong Lunes. Nilinaw raw ng guro ang dahilan ng kaniyang paninermon. Hindi rin raw alam ng guro na naka-live pala siya sa social media. Ayon kay VP Sara, isa sa ilalim ng paaralan sa stress debriefing at psychosocial support ang mga estudyante ng nag-viral na teacher. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Para kay Vice President, naiintindihan niya ang hugot ng isang teachers. Hugot! Hugot ha? Hugot lang pala para kay Vice ito. Galit na nga si ma'am eh. Diba? Ang hindi lang ako believe, yung hindi man lang binigyan ni Vice ng sanksyon. Kahit 15 days suspension. Kasi ginawa niya na yon, dapat din po ma-realize ni ma'am na mali ang kanyang ginawa. Diba? Lalong-lalo na maling-mali na i-live stream niya ang paninirmon niya sa mga estudyante niya. Abay ma'am, pasalamat ka ma'am, hindi mo kinuha ang mga mukha ng mga estudyante mo dahil kung pinagbibidyohan mo pa, naku po, yan ang siguro panggagalaitin ng mga magulang niyan. Buti nakapokus lang sa mukha mo ma'am. Tsaka uulitin ko ma'am, hindi po ako naniniwala na hindi mo alam na naka-live stream ka sa social media mo. Di ba? Ayan, pasalamat ka kay Vice.
Hindi ka man lang binigyan ng parusa. Naintindihan daw ang hugot mo. Hugot ito para kay Vice. Ang galing ng Vice Presidente. Hugot! Sana sa ganitong sitwasyon, wag na sanang maulit na may isa pang teacher na ganito ang gagawin at ganito din ang magiging sagot lang ni Vice. Naiintindihan ko ang hugot ng teacher. Diba? Pero sana wag mo nang ulitin, ma'am. Kung ikaw mainit ang ulo mo, pag galing mo sa bahay o paggising mo, wag ka na munang pumasok. Nang sa ganon, maiwasan mo ang pagiging stress mo sa mga bata na tinuturuan mo. Di ba? Kung ikaw ay malipong ang buwa, magpahinga ka muna. Wag ka muna magturo kaysa maulit pang ganito. Di ba? Pangit po kasi tingnan. Hindi ko lang alam kung saan ba itong lugar, kung Metro Manila ba ito. Kasi Tagalog naman siya magsalita. Okay, so yun lang ho mga ka-action. Bahala na kayo sa naging pasya ni Vice. Pero para sa akin, dapat lang naman sana binigyan ni Vice ng suspension man ng mga 15 days. Nang sa ganun. Kasi kahit papano, may nakikita tayong mali. Sa akin, hindi acceptable yung paliwanag niya sa Shukos na hindi niya daw alam na naka-livestream siya. Hindi sa akin, parang hindi ako naniniwala doon. Kasi kung titingnan natin yung video, 3 beses to 4 na beses siya tumingin sa baba na kung saan nakapokus yung camera. Pero ganun pa man, pasalamat ka na lang kay Vice President Sara na hindi ka binigyan ng suspension. Okay? Pero sana ma'am, wag na po maulit. At ito lang ang advice ko, kung mainit ang ulo mo, wag ka munang pumasok. Nang sa ganun maiwasan ang mga ganitong sitwasyon. Sa lahat po ng mga teachers, minamahal kong mga teachers, saludo po ako sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi matuto ang isang bata. Kaya sana, alam nyo na ang sitwasyon ng ganito, sana mas malawak pa ang inyong pang-iisip o pang-unawa sa mga bata na tinuturuan mo. Alam po namin kung gaano kahirap ang magturo ng mga bata, lalong-lalo na mula grade 1 hanggang grade 6 ho, mga action. Kaya naiintindihan po namin ang ganitong sitwasyon. Pero sana, kung magagalit man kayo, huwag niyong gayahin ito na naka-livestream. Kasi pangit ho tingnan. Kasi kung isa ako sa mga magulang at nabidyohan yung anak ko, ay ako mismo magre-reklamo. So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping. Now, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. We're beautiful.